ako. 10 over 10 po mga artista ko dito. And nagmula po yan sa ating producer ng Topak. Maraming salamat. Susunod naman, punta naman tayo sa Uninvited. Ayan. Ang galing ng MMFF na may mga ganito na tayo ngayong events. Mas nalalaman natin kung ano yung mga papanoorin natin ngayong Pasko. Tsaka parang game show na siya. Okay. Ang susunod naman, bubunod naman ay mag-uwi na rice cooker. Okay, katanungan para sa team ng Uninvited from Vito Santos. For the cast, may pressure ba? May pressure ba sa inyo to become a best film at magkaroon ng madaming awards and blockbuster? Yan, Sir Brian, direct Dan. Miss Maylene Elijah. Pressure sa amin na manalo ng maraming awards. Maging blockbuster. At maging wala namang pressure. You know, ang pressure lagi, Chenchong, ano mo to, sa artista is yung makagawa ka na magandang pelikula, ma-deliver mo yung role mo sa tamang hinihingi ng direktor mo. Yun lang naman ang laging pressure dyan. Pagdating sa awards, I don't think there is. Ikaw? Yeah, nagtagpo na lang, like, when you're working with great actors like TSR, and Kuya Aga, Ate Maylene, Nadine, like, everything just comes so naturally. Parang you bring out the best of each other. So, yun, parang walang pressure in that terms. Pero, isang malaking karangalan, yun yung pressure. Yung just working with all these great filmmakers. We lift each other up. Yeah, for me naman, parang try to tell the story as best as we can. Hope the audience will like it. Tapos parang given na our cast, syempre parang super happy and thankful ako to work with them. Kaya sana magustuhan niyo yung pelikula namin. Thank you, Direk. Sa amin naman siguro, sa akin, natuwa naman ako that everyone was having fun. And I think doon sa kanila, mas lalong nawala yung pressure dahil sa gagaling nilang lahat, nagtutulungan sila. Ayan. Maraming salamat. Ang katanungan mula sa ating mga friends, na mga fans at supporters. Ngayon naman, katanungan naman mula sa ating mga kaibigan sa press, mula kay Francis Riotique. Ang tanong, ano daw po ang espesyal sa Uninvited kumpara po sa mga naana at iba pang mga horror films? Okay, so first thing po, hindi po siya horror, is a thriller. Ayan, para po sa mga kaibigan natin sa press. Ang special po dito is because kami po ng Project 8, Warner Brothers and Mentor Productions, sinigurado po namin na mag-offer kami ng bago sa lahat po ng audience. At of course, make sure na sulit yung gagastusin nyo para panoorin po ang Uninvited. Kaya talagang pinush namin sa limits yung pwede namin ipakita dito sa Uninvited. Ko lang kay Brian, at its core kasi ng Uninvited, it's about a loving mother. So, kaya, ayun, panoodin nyo na lang po. Maraming salamat Sir Brian and Direk Dan. Thank you mula sa Uninvited team. Ngayon naman, ipasok naman natin ang katanungan mula sa Isang Himala. Edsyong, bumunod ka na kung nandiyan ba ang 1 million? Para sa akin. Para sa ating next winner. From Marie Lukban. Ano ang isang himala na gusto niyong mangyari sa buhay ninyo? Grabe naman yung tanong. Totoo, parang ano yan. Very heartwarming question. Boss, excuse me. Hindi ko na-expect yun. Well, gusto kong isang himala na mangyari sa buhay namin. Well, siguro, for the film to be watched by many people, kasi siguro sa MMFF today, masasabi namin na kumbaga pinaka kami yung pinaka medyo kakaiba because number one, we're a musical and also we're entirely composed of stage and theater actors. So, yun lang, isang himala na sana maka-reach out to more Filipinos because as Filipinos, we are very musical as a people. So, ayun po. Maraming salamat. Ito pong nabunod ko ay tanong mula kay Kuya Mel Navarro ng Tempo. Kaya lang po, paano po yun? Wala po si Aisel po. Kasi ang nakalagay po, for Aisel Santos. Tanong po, gaano kaibang atake mo? Wala po si Aisel.
Ayan, sa inyo na lang po. Ang tanong ko para kay Aisel Santos, gaano kaiba ang naging atake ni Aisel sa iconic role na Elsa sa isang himala na base sa isang classic movie noong 1982? Okay, knowing Hazel, ang isasagot niya dito is, syempre alam niya at hindi maiiwasan na mako-compare siya sa national artist Nora Honor, pero hindi po niya at all tinry i-emulate. This is a very different take on the classic and iconic Elsa of Sir Ricky Lee from Himala. So, even from Sir Ricky, siya mismo nagsabi, natutuwa siya kay Hazel na hindi niya talaga tinry gayahin kung ano yung ginawa ni Nora Honor, because that would be impossible. It's irreplaceable. Nora Honor's Elsa will be irreplaceable. So this is a completely different thing. So ayun po. Bigyan niyo ng bagong timpla. Yes, bagong timpla. Maraming salamat sa isang himala. Thank you very much, Isa. Susunod, kumuha naman tayo ng mga katanungan mula sa Hold Me Close. Ayan. Okay. Para sa ating katanungan sa team ng Hold Me Close. Ayun naman, Encho. Okay. From Javier. Ang tanong. Ay hindi, gusto niya lang bumati. Isa pa. Hindi kasi yung mga tanong yung guys sa fans, tama na may mga babati. Bumati lang, Okay, okay. alam mo, i-shoutout mo rin kasi may premyo yung nabubulot. Okay, Javier, I just want to say hello from... Grabe naman, guys. Come back to the young and beautiful you. Bukod po ba sa nakakatakot ang movie ninyo, papaiyakin nyo rin po ba kami bilang isang Judy Ann Santos sa Espantajo? Grabe naman yun. Oo. Well, kasi maliban sa pagiging horror siya, it is really a family drama. So maraming eksena na mabibigat. Actually, karamihan ng eksena mabibigat. Yun lang yung pwede ko sabihin. Hindi lang nananakot, matindi yung kurot sa puso. Kasi yun yung nararamdaman namin every time uwi galing taping or galing shooting, mabigat yung pakiramdam kasi ang daming iyak, ang madaming moments na tutulo ang luha niya. So magdala po kayo ng tissue, magdala na rin kayo ng ng pamaypay kasi baka may mahimatay sa takot. Yun po. Yes, iiyak po kayo. Thank you very much, Rosel Castillo. Thank you, Miss Judy Ann. Eto namang susunod, mula naman sa Pep.ph, Kim Madano, ang tanong para sa Team Espantajo. What is the most exciting part of MMFF ngayong taon? Ano po ang reaksyon ninyo na napakagaganda po ng line-up ng MMFF entries? Ako lang ba nandito? Ako na naman. Hindi, the fact that it is the golden anniversary of Metro Manila Film Festival, that alone excites the whole occasion already. 10 beautiful, amazing films pinagsama-sama at pinagtrabahuhan ng 10 producers or production companies. I think marami naman kaming nakipaglaban sa pwestong ito. Nabigyan lang talaga kami ng pagkakataon na magkaroon ng slot. So, that alone, we're very thankful. Napaaga ang Pasko para sa amin. Napaaga din ang balitang wala kaming Pasko. But to be part of the 50th Metro Manila Film Festival anniversary is a gift on its own. Maraming salamat, Ms. Julian Santos. Sasagot daw po si Ms. Shanda Romero. First of all, I want to say this is really a long time coming kasi these people don't know, hindi pa pinapanganak to, yung first Metropolitan Film Fest in 1974, kasama na ako. So after 50 years, so this is a golden adventure for me. It's a golden moment. Grabe mo! 50th edition. At nandito po ang pelikulang Espantajo ni Ms. Shanda. Maraming salamat po. Thank you, Team Espantajo. Up next, My Future You. Ito namang susunod. Para kay Direk Chris. Ayan ang tanong mula sa press. Sa akin naman ang sa fans.
Oh, from Francis Riodique. Parang ni Francis Riodique, nakakailang bunod na siya. What was the hardest part of shooting the film, Direk? The hardest part, yes, Encho. Hindi kasi it talks about two timelines, 2009 and 2024. May treatment ako na it should be a match framing for both of them. I'm shooting two locations in one scene. So I need to match the same frame in one scene for several shots. Medyo challenging yun for me. I think for me as director, isa yun sa medyo may technical yun and medyo mahirap yun. Kumbaga different timeline kasi. Paano umaarte yung dalawa kung wala silang ka-eksena? Ni-required ko sila from the script reading pa lang na I need your cooperation. Kahit wala ka sa camera, I need you to be behind the camera, to be the co-actor of that scene. So, hindi script ko, hindi yung nagbabato ng dialogue, hindi co-actor din nila. Si Seth, nasa likod ng camera si Chi. Si Chi, nasa likod ng camera si Seth. So, para yung organic yung emotion, para totoo yung emosyon. Very supportive yung dalawa, grabe. Yes, maraming salamat, Direk Chris. Itong next ay galing sa ating mga fans. Ang tanong niya ay para kay Francine, pero unfortunately wala na si Francine, si Topher. Shout out na lang natin. Shout out, Topher. Ayan. Diba kasi wala naman si Francine, diba po? Ayan. O, ito po, kasi may premyo yan. Thank you po sa My Future, Direk Chris. Susunod naman, and the breadwinner is, ayan. Alam mo, parang ang saya-saya sa table nila Ate Ugen siya kayo at Gladys mo. Nakalimutan nata nila media po. Pero si Chica sila Ate Ugen. Eto na, ang tanong. Unahin na ang daming tanong. Unahin na natin. Sabi ni Jasmine Ibaw. Ayan, Jasmine Ibaw. Ano po ang naging inspirasyon ninyo para po maisagawa ang pelikula na And the Breadwinner Is? Definitely, we wanted to come up with a story that would resonate with a lot of Filipinos. And we thought that, we are all part of this culture, breadwinner culture. Matagal na natin siya na pag-uusapan. Ang mga breadwinners natin, matagal na rin maraming kinikimkim. And this is the time that we get to tell their stories from their point of view. It's a story about a family, pero pinapakita din natin kung paano pwede magkawatak-watak at at the same time, maging mabuo sila sa journey na to, trying to recognize the worth of a breadwinner in your family. Maraming salamat, Direk June. At kasama na Direk June, of course, isa rin natin director ng And the Breadwinner, diba? Direk Percy Intalane, hello po. Ito naman yung susunod natin tanong from Virgie San. Basta yun. Okay, ito para kay Uge at kay Gladys. How can you relate your movie to us, senior citizens? Thank you. At yung seryoso na, asulay naman, hindi na yung nilagay. Para daw sa mga senior citizens kwento, ito man talaga. Okay, kasi nakakaminin ko na. Magka-batch kami ni Chanda Romero noong 1974. Naalala mo? Diba? Akalain mo mamo tayo ngayon. 2024, Chanda. Kasama si Tony Abuel. Alam mo yan? Oo. So, masaya ka na, Encho? Tanong kasi ni Virgie yun, how can you relate this film to the senior citizens? Bakit ako? Nabunot lang yan, Ate Uge. Nabunot yan. Ba't ka ganun sa akin? Hindi, ako sabi ko yung mga senior citizens. Oo. Oh, bakit ako nga? Gladys ka lang. Itigil na natin. Ito na lang. Ricky Lee, pakipaliwanag. Bakit kailangan panoorin ng senior citizens? Ang ito na lang, Direk Loris.
press at saka tayong lahat kasi parte ito ng katotohanan sa pamilyang Pilipino. Lahat tayo may kilalang breadwinner. Baka ikaw ang breadwinner o yung kapatid mo matagal ng pasat-pasan ng pagiging breadwinner. So panahon na para mapanood natin. Ito ay unique sa kultura ng Pilipino na bakit nga ba sa isang pamilya may isang titindig para sa lahat. So, isipin na lang natin na pag pinanood natin ang breadwinner, baka naman may mensahe ito sa iyo, baka may kailangan tayong baguhin, di ba? So, mas maganda naman na bawat isa sa pamilya, baka naman pwedeng lahat tayo breadwinner, di ba? So, para sa mga senior citizens, maliwanag na po ba? Okay. Nagtanong lang naman. Nagtanong lang. Ay, ito na pala. Hindi lang ikaw yung cast. Thank you for that wonderful answer, Ate Odette. Hindi, mula sa pinakabatang miyembro ng pamilya ko, makaka-relate dito sa breadwinner. And the breadwinner is kasi nandito sila Kulot, sila Argus, hanggang sa aming pinakamamahal si Tita Maludi Guzman, di ba? Makaka-relate ang mga senior talaga. Kasi syempre, di ba, sa miyembro ng pamilya, minsan pinakatira sa ating lola, ganyan. So syempre, given na nandun ang nanay, ang tatay, ang mga kapatid. Pero bukod doon, yung hindi lamang sa mga breadwinners di ba? Kundi pati talaga sa lahat ng miyembro ng pamilya ng breadwinners. Kaya hindi lang po ito para sa ating mga mahal na senior citizen, para po talaga sa lahat. Kompletos regalos ikaw. Okay. Thank you very much from the team. Ano bang gusto mo mangyari? Okay. May sinasabi ka? Wala. Okay. Okay. Ay, galing pala kay Mami yung question. Ayan o, ano po? Parang kayo kulay ang buhok. Ayun si Mami. Huwag kayong malito. Ako si Eugene Domingo, hindi po siya. Kayo malito. Tama. Eto naman,